Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Good morning, everyone, and welcome to episode 45, where I will discuss the anxiety and worries that I am currently experiencing regarding the new business that we just launched. This is a small family business na iniregalo namin ni Kuya last year para sa retirement ng mama namin. This is our first time to manage a business dahil lumaki ako sa pamilyang hindi knowledgeable sa pagmamanage ng negosyo. It's just a small business. It's a small food stall na itinayo namin July last year para sa 70th birthday ni mama. We chose a small siomai food store para kay mama dahil ito yung expertise niya. Mahilig siya magluto and serve it to the people. She loves organizing things, cooking food, and sharing love to the people around her. In fact, nag-start na siya ng siomai business 12 years ago pero hindi niya ito itinuloy dahil sumasakit ang mga kalamnan niya at napapagod siya dahil siya lang ang kumikilos mag-isa. 70 years old na rin kasi ang mama ko. And during that year, wala kaming maitutulong sa mama namin dahil meron din kaming 8 to 5 corporate jobs and hindi kami knowledgeable sa pagmamanage ng negosyo. Ngayon lang kami naglakas ng loob ni Kuya na magtayo ng negosyo para kay mama. Kung saan na-realize namin na tumatanda na kami and we are also looking for a good retirement na makakatulong sa akin at sa mama ko. Something na kumikita ang mama ko kahit konti. At the same time, happy siya sa ginagawa niya. Pinagplanuhan namin ito ni Kuya ng saglit, pero we took action right away kaysa maubos ang oras namin sa kapaplano. Kaya just a day after a short planning, bumili na kaagad kami ng mga gamit at mga materyales para sa pagpapatayo ng food stall ni Mama. Kinakabahan ako nung sobra kasi gagawa ako ng negosyo na wala akong idea at hindi ako knowledgeable. Pero tinanong ko na lang yung sarili ko, kailan pa? Kailan ko pa sisimulan? Na-realize ko rin na dati mahilig ako mag-procrastinate. Mahilig ako sa mga salitang next time, sa susunod na lang, or sa tamang panahon. Pero habang tumatagal, hindi rin ito natutuloy. Dahil yung totoo, wala naman talagang tamang panahon. Ang tamang panahon ay ngayon. Kaya after a month, naipatayo namin ang maliit na food store ni Mama at nag-launch kami ng physical store muna. After launching, ang dami pa naming trial and error kasi kailangan namin ng feedback sa mga customers kung paano pa may improve ang mga produkto at mga siomai namin. Kaya after few months, nag-aral kaming dalawa ni Mama ng siomai making crash course at natuto kami ng basics kung paano gumawa ng masarap na siomai. At hindi pa kami satisfied. Nag-aral pa ulit kami sa iba't ibang orientation para ma-master namin ang tamang paggawa ng siomai. Ilang buwan din kaming pabalik-balik para maiayos lang ang lasa ng mga siomai namin. Even the smallest details, yung siomai wrapper na gagamitin, yung tamang pagbalot, gaano kalaki or kaliit ang gagawin, ano ang timbang ng bawat siomai, magkano ang bawat isang siomai at kung magkano ang magagastos. Sobrang detalyado lahat yon at ako lang mismo ang gumagawa nun. At si Mama, hinahayaan kong ma-master niya ang paggawa ng siomai. Pero during weekends, tinuturuan din ako ni Mama ng wastong paggawa ng siomai hanggang maging madali na lamang sa akin ito. At hanggang na-enjoy ko na lamang ang paggawa nito. Kaya I realized then, we don't need motivation para gawin ang isang bagay at para matuto. It's better to take action kahit ayaw mo. Kahit mahirap, kasi motivation will follow. Mabuti na lang may background ako sa project management at na-apply ko dito yung negosyo namin. At araw-araw kong minomonitor ang daily sales and operational expenses ng business namin. Sinisigurado ko na ang mga expenses na nilalabas at na-save namin para sa negosyo. At dahil dito, na-share ko rin sa mama ko ang knowledge ko dito. Pero yung totoo, sobrang hirap para sa akin dahil meron akong corporate job. Isa akong IT project manager at ang hirap pagsabayan ng negosyo at ng trabaho ko.
Mahirap hatiin ang katawan ko kaya nangyayari is nauubos ako parate by the end of the day. I really feel exhausted and burned out. May time na umiiyak na ako at nag-spiral ako dahil sa sobrang pagod dahil ang dami kong gastos sa pagpa-file ng BIR requirements para sa negosyo, pag-market ng food business namin sa social media, at pag-apply ng business namin sa mga online food delivery platforms tulad ng Grab at ng Foodpanda. Ako lang lahat ang gumagawa nito dahil ako lang ang may talento at interes na gawin to sa bahay. Kahit mahirap. Kahit pa i-share ko ito sa mga miyembro ng pamilya namin tulad ni ate at ni papa, hindi sila invested o interested dahil may mga trabaho din sila. At may mga pinagtutuunan din silang mga ibang bagay. Hindi ko naman pwedeng kontrolin ang mga ibang miyembro ng pamilya namin na, "Huy, tulungan nyo naman ako dito sa pagpaplano at pagpapaunlad ng negosyo natin." Hindi pwedeng ganon. I don't have the right to control them. Kaya what I did is, I delegated these basic rules kung paano palaguin at i-manage ang small business namin ni Mama sa pamamagitan ng mga pamangkin ko na nakabakasyon ngayon. So, sinamantala ko na habang nakabakasyon sila, I will delegate my knowledge and skills on how to manage our business. And then, isi-share din nila ito kay Mama at sa tindera namin. I trust my niece and nephew kasi sila yung mga Gen Z na tech savvy and they have patience na ituro ito kay Mama at sa tindera namin na natatakot gumamit ng teknolohiya. Napagaan ang trabaho namin dahil dito at nakatulong din sa pagpapalago ng negosyo. We really appreciate the time and effort na binigay ng mga pamangkin ko. Kaya this month of June, we celebrate the first year anniversary of Mama's Boy Siomai. Yun ang pangalan ng business namin. At ngayon, we also apply this in Foodpanda and in Grab para kahit paano umabot ang negosyo namin sa iba't ibang lugar. Mahirap kasi hindi ko linya ang marketing Pero I still do it kahit alam kong hindi ako knowledgeable. Ginawa ko pa rin kahit alam kong mahirap at mapapagod ako. Sinubukan ko pa rin kahit alam kong hindi ko na alam yung mangyayari pala. Kung hindi ko alam mangyayari in the future talaga. Basta ang mahalaga ay maituloy itong maliit na negosyo namin kahit hindi pa ganoon karami ang bumibili or kahit hindi pa malayo ang naaabot sa social media. Dahil in the future, aalagaan ko ito at papalaguin palalo. Dahil I have no plans to retire at 45. I plan to retire soon. I will be happy and grateful having my own business and supporting my mama's business. It's risky dahil bago pa lang ako sa larangan ng pagnenegosyo. Pero kailangan ko nang simulan ito kaysa tumanda ako sa opisina o sa trabaho ko na hindi ko naman talaga gusto. At tagasunod lamang ako sa mga boss at sa mga namumuno ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pero alam niyo ba, sobrang natatakot ako kasi hindi ko talaga linyada or expertise ang pagnenegosyo. Pero this is the only way to be happy. It's better to take a risk and fail and do it again than stay in my comfort zone and work in an 8 to 5 hour corporate job na kailan may hindi ako magiging masaya. Kasi I always put this in my mind. It's better to fail than not to try. Ito ang araw-araw kong kasabihan pagising ko pa lang sa umaga because it encourages me to take risks and learn from experience, even if they don't lead to immediate success. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. So uulitin, ako po si Pop-Up Cardenas at this is the Mindful Tito Podcast. Just a short message. Don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Pop-Up at maraming salamat po.